Ang mga residente ng Demak ay nagkagulo nang biglang gumalaw at sumabog ang bagong libing na puntod ni Mang Haji. Ngunit ang pinakanakakagulat ay hindi ito sumpa, hindi ito gawa ng maligno, at hindi ito milagro, kundi isang malaking lihim na sadyang inilibing kasama ang kanyang labi. Kaya ano ba talaga ang gustong itago ni Mang Haji kaya kailangan itong sirain mula sa loob ng libingan? Patuloy pa rin ang ulan sa sementeryo ng Bintoro. Nang ikabit ang police line sa palibot ng nagkaguluhang puntod. Malayo ang mga residente. May nagdarasal, may nagre-record gamit ang cellphone habang bumubulong sa takot. Walang nangahas lumapit. Ang lupa na ilang oras pa lang ang nakakaraan ay bumabalot sa labi ni Mang Haji Ahmad Basuki ay nagkalat na ngayon sa lahat ng dako. Wasak ang kabaong at naging piraso ng kahoy habang ang amoy ng pulbura na nahahalo sa basang lupa ay bumalot sa hangin. Nakakrus ang braso ni Komisyoner Raka Pradipta sa gilid ng libingan na may seryosong mukha. Hindi siya pulis na madaling maniwala sa mga kwentong misteryoso. Para sa kanya, bawat milagro ay laging may lohika. Natagpuan ng forensic team ang mga labi ng mga kable at maliliit na metal na nasunog sa loob ng kabaong. Hindi ito ordinaryong paputok, kundi isang maayos na ginawang improvised explosive device. Tila ginawa ng isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Samantala, nagtipon ang pamilya ni Mang Haji sa malaking bahay na iniwan ng namayapa. Ang bahay na kadalasan ay puno ng tawanan at paggalang, ngunit ngayon ay naging espasyo na puno ng hinala. Ang tatlong anak ni Mang Haji ay nakaupo ng magkahiwalay sa sala. Halos hindi nagkatinginan. Si Farid, ang panganay na namamahala sa kumpanya ng real estate ng kanyang ama, ay tila ang pinakatahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na pagkabahala. Si Zahra, ang gitnang anak na matagal nang nanirahan sa Maynila, ay tila galit at inaakusahan ang isa sa kanila na gustong bilisan ang paghahati ng mana. Habang si Arif, ang bunsong anak na kilalang malapit sa kanyang ama, ay tahimik lamang na may maputlang mukha, tila may tinatagong takot na hindi nangahas ibunyad. Sa sulok ng kwarto, isang batang mamamahayag na nagngangalang Naila ang nakabukas ang kanyang laptop. Matagal na niyang pinaghihinalaan na si Mang Haji ay hindi lamang isang mapagbigay na tao. Ilang buwan na ang nakakaraan, natagpuan niya ang mga kahina-hinalang transaksyon na dumadaloy sa pamamagitan ng social foundation ni Mang Haji patungo sa mga kumpanyang peke. Ngayon, pagkatapos ng pagsabog ng puntod, pakiramdam ni Naila ay nasa bingit siya ng pagbubunyag ng isang malaking iskandalo. Nakipagkita siya sa isang dating sekretarya ni Mang Haji na pumayag magsalita sa kondisyon na hindi siya papangalanan. Mula sa taong iyon nalaman ni Naila na bago mamatay, si Mang Haji ay nagtago ng isang maliit na safe sa kanyang pribadong bahay na naglalaman ng mga dokumento na hindi niya kailanman ibinigay sa pamilya o abogado. Naglalaman ang mga dokumento na iyon ng listahan ng mga nakatagong asset, mga overseas account, at mga pangalan ng mga kasosyo sa negosyong iligal na matagal nang protektado ng kanyang relihiyosong reputasyon. Gayunpaman, walang laman ang safe ng buksan ng pulisya. Ang natira lamang ay isang sulat kamay. Ilibing kasama ko. Ang tala na iyon ang nagpakumbinsi kay Raka na sadyang itinatago ni Mang Haji ang isang bagay sa loob ng kabaong. Ipinag-utos niya ang muling paghuhukay ng mga labi ng puntod na may mahigpit na forensic procedure. Sa gitna ng mga piraso ng kabaong, natagpuan nila ang isang maliit na metal na hugis kapsula na nasira ng pagsabog, ngunit mayroon pa ring mga piraso ng data. Sinimulan ng digital laboratory team na i-reconstruct ang nilalaman nito. Kung magtagumpay, ang data na iyon ay maaaring magbunyag ng isang network ng krimen na matagal nang nakatago sa likod ng kawanggawa at moske. Sa kabilang banda, lalong lumala ang hidwaan ng pamilya. Inakusahan ni Zahra si Farid bilang utak dahil siya ang pinakanakikinabang sa paghahati ng mga bahagi ng kumpanya. Nagsimulang maghinala si Arif na may itinatago nga ang kanyang kapatid dahil bago mamatay ang kanilang ama, madalas magtalo si Farid at si Mang Haji tungkol sa pamamahala ng pondo ng foundation. Ngunit binalik ni Farid ang akusasyon kay Arif dahil si Arif ang huling taong kasama ng kanilang ama bago mamatay at may ganap na akses sa paghahanda ng libing. Napagtanto ni Naila na ang motibo ng mana ay panlabas lamang. Sinimulan niyang alamin kung sino ang huling nakakita kay Mang Haji. Isang matandang abogado na dating humahawak sa kanyang negosyo ay natagpo ang biglang namatay isang buwan na ang nakakaraan. Isang kasosyo sa negosyo ang nawala ng walang bakas. Tila may pattern, sinuman ang nakakaalam ng masyadong marami ay nawawala.
Nang matanggap ni Raka ang paunang resulta ng laboratorio, tumigas ang kanyang mukha. Ang data capsule pala ay naglalaman ng mga piraso ng encrypted file at listahan ng mga pangalan na tumuturo sa isang international money laundering syndicate. May mga lokal na opisyal, malalaking negosyante, maging mga kilalang relihiyosong personalidad. Ang pagsabog ng puntod ay hindi lamang drama ng pamilya. Ito ay isang sistematikong pagtatangka upang sirain ang huling ebidensya na itinago ni Mang Haji. May isang taong gustong manatiling nakabaon ang lihim na iyon magpakailanman at ang taong iyon ay maaaring mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Ang ihip ng hangin sa gabi ay humahampas sa mga lumang puno ng chiko sa kompleks ng sementeryo ng Albaroca. Ang mga santri na nagbabantay pa rin sa balkonahe ng moske ay nakatingin ng may takot sa puntod ni Mang Haji Hasan Mutakin. Ilang oras matapos ilibing, ang lupa sa ibabaw ng puntod ay umalon na tila may gumagalaw mula sa loob. Akala nila ay lupa lamang na hindi pasiksik hanggang sa isang malakas na pagputok ang pumunit sa gabi at ang liwanag ng apoy ay sumambulat mula sa libingan na nagpasigaw at nagpatakbo ng mga tao sa takot. Ang dating tahimik na nayon ay biglang naging dagat ng takot. Ang isyu ng galit na maligno, sumpa ng ninuno, at parusa ng Diyos ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa usok ng pagsabog na nakabitin pa rin sa hangin. Nakatingin si Ustadz Rafi, isang batang guro sa pesantren, sa gilid ng nasunog na libingan. 2 taon pa lang siyang nagtuturo doon, ngunit marami na siyang naririnig na bulong tungkol sa madilim na kasaysayan ng lupa ng pesantren. Sa tabi niya, si Assistant Commissioner Jaka Wibo, isang pulis mula sa Demak City Sector, ay sinusuri ang mga labi ng kabaong na nawasak. Hindi naniniwala si Jaka sa sumpa. Ngunit alam din niya na mas madaling maniwala ang mga tao sa nayon na ito sa mga kwentong misteryoso kaysa sa katotohanan. Sigurado ka bang ang lupa na ito ay dating pinangyarihan ng massacre? Tanong ni Jaka ng mahina. Tumango si Rafi. Nakita ko ito sa lumang archive ng pesantren. Dati, bago itayo ang pesantren, ang lugar na ito ay lokasyon ng pagbitay sa mga rebelde at kanilang pamilya noong panahon ng kolonyal. Daan-daang tao ang pinatay at inilibing ng sabay-sabay dito. Si Mang Haji Hasan Mutakin, ang tagapagtatag ng pesantren, ay laging itinuturing na banal at matalino. Itinayo niya ang pesantren sa lupa na iyon ilang dekada na ang nakakaraan at kilala bilang isang taong tumangging pag-usapan ang nakaraan ng lokasyon. Ngayon lang napagtanto ni Rafi na marahil hindi dahil nakalimutan, kundi dahil sadyang itinago. Nang hukayin ng forensic team ang labi ng puntod, natagpuan nila ang isang kakaibang bagay. Isang maliit na kahon na kahoy na nababalutan ng tela ng libing na halos buo kahit wasak ang kabaong. Sa loob ay may isang maliit na estatwa na gawa sa itim na bato na puno ng mga ukit na simbolo ng sinaunang panahon na hindi karaniwan sa tradisyon ng Islam. Dinala ni Jaka ang artifact sa laboratorio. Ipinaliwanag ng isang lokal na historiador na pinatawag na ang estatwa ay posibleng isang ritual na bagay mula sa pre-Islamic na paniniwala na dating ginagamit para sa sumpa ng paghihiganti at pagtawag sa mga espiritu ng mga biktima ng massacre. Naalala ni Rafi ang huling pag-uusap niya kay Mang Haji ilang araw bago siya pumanaw. Noon, mahina ang sabi ni Mang Haji, ang lupa na ito ay hindi kailanman natutulog. Naghihintay lamang ito sa taong sapat na mangmang para gisingin ito. Ang pahayag na iyon ay tila isang babala. Ang kanilang investigasyon ay tumuro sa isang matandang lalaki na nagngangalang Kasan, isang dating residente na ang pamilya ay biktima ng massacre ilang dekada na ang nakaraan. Si Kasan ay kilalang madalas dumalaw sa pesantren at nagdarasal sa sulok ng sementeryo na may tingin na puno ng puot. Nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan kay Mang Haji dahil inakusahan niya ang pesantren na nakatayo sa mga buto ng kanyang pamilya nang walang pahintulot o dasal. Nang makipagkita sina Jaka at Rafi kay Kasan, hindi itinanggi ng matanda ang kanyang puot. Tumawa pa siya ng mahina nang marinig na sumabog ang puntod ni Mang Haji. Akala niya ay matatakpan niya ang dugo ng dasal, anya sa garalgal na boses. Tumutulong lamang ako sa lupa na ito na magsalita. Ngunit iginiit ni Kasan na hindi siya nagtanim ng pampasabog. Inamin niya na ginawa lamang niya ang isang sinaunang ritual na itinuro ng kanyang mga ninuno gamit ang estatwa bilang medium ng sumpa. Naniniwala siya na ang pagsabog ay sagot ng lupa, hindi resulta ng kanyang ginawa. Sa huli, ipinakita ng mga ebidensya na may isang taong nagtanim ng pampasabog sa kabaong ni Mang Haji.
Naghinala si Jaka na ginamit lamang ang ritual ni Kasan ng ibang partido na gustong lumikha ng ilusyon ng sumpa. Isang taong gustong maniwala ang nayon na ito ay isang supernatural na paghihiganti at hindi krimen ng tao. Nagsimulang suriin ni Rafi ng mas malalim ang nakaraan ni Mang Haji. Natagpuan niya ang personal na talaarawan ni Mang Haji na nakatago sa lumang silid aklatan ng pesantren. Sa talaarawan na yon, inamin ni Mang Haji na natagpuan niya ang estatwa na bato noong itinatayo ang pesantren at naniniwala na ang bagay na yon ay nagbubuklod sa mga espiritu ng mga biktima sa lupa na yon. Itinago niya ito na may layuning kontrolin ang kapayapaan ng lugar na yon. Malapit na siyang mamatay, pinili niyang ilibing kasama ang artifact na tila gustong tiyakin na ang lihim na yon ay mailibing din. Ngunit may isang taong nakakaalam ng lihim na iyon at nakakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagtatanim ng pampasabog sa kabaong at pagpaputok nito matapos ang ritual ni Kasan, ang salarin ay lumikha ng isang perpektong kwento ng sumpa. Natakot ang mga residente, naging abala ang media at ang atensyon ng publiko ay nalihis mula sa katotohanan na ang pesantren ay nakatayo sa ibabaw ng isang illegal na mass grave na maaaring maging sanhi ng isang malaking iskandalo. Nang mapagtanto ni Jaka iyon, alam niya na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti ng isang matandang lalaki, kundi tungkol sa kung paano sadyang inilibing ang madilim na kasaysayan kasama ng isang banal na personalidad at kung paano may isang taong gustong buhayin ito para sa ilang layunin. Sa tahimik na gabi, nakatayo si Rafi sa moske ng pesantren at nakatingin sa sementeryo mula sa bintana. Napagtanto niya na ang pinakamalaking sumpa ay hindi nagmumula sa mga espiritu, kundi sa mga taong tumatangging aminin ang mga kasalanan ng nakaraan. At ngayon, ang kasalanang iyon ay bumangon sa pinakamalalang paraan. Patuloy pa ring umuusok mula sa puntod ni Mang Haji Abdul Karim. Nang dumating ang mga sundalong nakaitim na uniforme ng walang pasabi. Hindi sila nakasuot ng ordinaryong uniforme ng pulis. Nakita lamang ng mga residente ang maliliit na sulat sa kanilang braso at ang kanilang kalmado na tindig para sa isang nayon na kakayanig lamang ng pagsabog. Pinalawak ang harang, pinapapatay ang mga cellphone ng mga residente, at lahat ng walang kinalaman ay pinaalis sa sementeryo. Para sa mga residente, si Mang Haji ay isang mapagbigay na relihiyosong leader, ang may-ari ng pinakamalaking tindahan ng konstruksyon sa Demak at nagbibigay ng donasyon sa moske. Walang nag-akala na ang kanyang puntod ay magiging simula ng isang national anti-terror operation. Sa isang emergency tent malapit sa lugar, isang lalaking may maikling buhok at walang emosyon ang nakatingin sa screen ng tablet. Ang pangalan niya ay Arya, isang ahente ng intelligence mula sa isang espesyal na unit na bihirang lumabas sa publiko. Dumating siya matapos matukoy ng Central Laboratorio ang uri ng pampasabog na masyadong malinis para sa personal na paghihiganti. Ito ay isang material na karaniwang ginagamit ng mga profesional na teroristang network. Ginawa ng may katumpakan ng walang malinaw na bakas ng daliri. Hindi ito aksidente, bulong ni Arya. Ito ay isang operasyon sa paglilinis ng data. Natagpuan ng forensic team ang isang bagay na mas nakakagulat sa mga labi ni Mang Haji. Sa likod ng kanyang tadyang ay nakatanim ang isang maliit na kapsula na kasing laki ng buttons ng damit. Isang microchip na nagtatago ng data na nababalutan ng biocompatible na material. Ang ganitong uri ng teknolohiya ay karaniwang ginagamit para sa pagpuslit ng sensitibong data ng mga high-level courier. Si Mang Haji, isang magalang na leader ng nayon, ay hindi lamang isang nagbibigay ng donasyon. Siya ay isang courier ng pondo at data para sa isang transnational terrorist network. Sa bahay ng pamilya ni Mang Haji, nagbago ang kapaligiran at naging bangungot. Patuloy na umiiyak ang kanyang matandang asawa habang ang kanyang mga anak ay isa-isang iniimbestigahan. Wala talaga silang alam. Kilala lamang nila ang kanilang ama bilang isang matagumpay na negosyante at isang relihiyosong leader na masikap sa pagkakawanggawa. Nang ipakita ni Arya ang litrato ng microchip at ang listahan ng mga lihim na transaksyon, namutla ang mga mukha ng mga anak na tila nakakita ng estranghero. Hindi maaaring ang aming ama, bulong ng kanyang panganay na anak na nanginginig ang boses. Ipinatayo niya ang moske, pinunduhan ang mga paaralan. Maraming masasamang tao ang nagpapatayo ng moske. Bahagi iyon ng kamuplase. Mula sa muling pagbubuo ng data na matagumpay na nailigtas bago tuluyang masira ang microchip,
Nabunyag na pinamamahalaan ni Mang Haji ang daloy ng pondo mula sa mga halal na negosyo patungo sa mga overseas account na konektado sa mga ekstremistang grupo. Hindi siya kasama sa paggawa ng bomba o pagre-recruit ng mga tao, ngunit ang kanyang papel ay mahalaga, pera at impormasyon. Ang pagsabog ng puntod ay sadyang idinisenyo upang tiyakin na tuluyang masira ang chip upang hindi mabunyag ang network kung i-autopsy ang kanyang katawan. May isang tao sa loob ng network ang nakakaalam na matanda na at may sakit si Mang Haji at ang kanyang kamatayan ay maaaring mag-udyok ng investigasyon, kaya tinitiyak nila na ang lahat ng ebidensya ay mailibing ng literal. Ang problema ay tuluyan silang nabigo. Nakarera si Arya sa oras. Mula sa mga piraso ng data na natira, natagpuan niya ang mga code ng komunikasyon at ang schedule ng susunod na pagpupulong ng selula. Kung hindi siya kikilos ng mabilis, ang mga sleep cells na iyon ay maaaring mawala magpakailanman. Sa kabilang banda, nagsimulang guluhin ng media at panggigipit ng lipunan ang pamilya ni Mang Haji. Binato ang kanilang bahay ng mga residente na nakaramdam ng pagtataksil. Ang mosque na dating itinayo gamit ang pondo ni Mang Haji ay walang laman na ngayon. Takot ang mga tao na magdasal doon. Naging target ng pagbabanta ang mga anak ni Mang Haji. Tila sila ay kasama sa kasalanan ng kanilang ama. Hindi sumuko ang bunsong anak ni Mang Haji na si Aisha. Humingi siya ng pribadong pagpupulong kay Arya. Sa malamig na silid ng interogasyon, mahina siyang nagsalita, kung nagkasala nga ang ama, arestuhin ang mga taong gumamit sa kanya. Ngunit huwag hayaang masira ang aming pangalan dahil sa isang bagay na hindi namin alam. Matagal siyang tinitigan ni Arya. Alam niyang nagsasabi ng totoo si Aisha. Ngunit ang mundo ng intelligence ay walang awa. Ang pangalan ni Mang Haji ay nakatala na sa International Black Network at ang kanyang pamilya ay laging magdadala ng anino na yon. Samantala, mula sa data na matagumpay na na-decode, natagpuan ni Arya ang huling mensahe na ipinadala ni Mang Haji bago siya namatay. Ang mensahe ay hindi para sa network, kundi para sa isang hindi kilalang tao. Maikli ang nilalaman nito. Sapat na ako, burahin ang lahat. Bahagyang ngumiti si Arya. Nangangahulugan iyon na gustong umalis ni Mang Haji, gustong tumigil, ngunit hindi pinapayagan ng network ang mga tao na umalis. Ang pagsabog ng puntod ay hindi lamang para burahin ang data, ito ay isang mensahe para sa ibang mga miyembro. Walang pagtakas. Noong gabing iyon, nakatayo si Arya sa gilid ng puntod na pantay na muli. Dinala ng hangin ang tunog ng azan mula sa malayo na nahalo sa tunog ng sirena ng mga sasakyan ng intelligence na isa-isang umalis. Sa ilalim ng lupa na iyon, isang malaking lihim ang nabunyag, ngunit nagmarka rin ito ng simula ng isang mahabang pagtugis sa network na buhay pa. Maaaring patay na si Mang Haji, ngunit ang bakas ng terorismo na tinulungan niyang itayo ay kakabangon lamang. Kinabukasan, isang gabi bago ang pagsabog, gising pa si Selamet sa sementeryo ng Karangjati. Ilang dekada na siyang tagahukay ng libingan. Sanay na siya sa amoy ng basang lupa at mahabang katahimikan. Ngunit naiiba ang gabing iyon. Matapos umuwi ang lahat ng nakikiramay at mabasa ang huling dasal, may nakita siyang nagpakaba sa kanyang dibdib. Ang lupa sa ibabaw ng puntod ni Mang Haji Abdullah ay tila umalon na parang may gumagalaw mula sa loob. Hindi ito ordinaryong paglubog, hindi rin dahan-dahang bumababa ang lupa. Umakyat at bumaba ang lupa na tila may hininga sa ilalim nito. Tumakbo si Selamet sa post-ronda at nagsumbong sa mga opisyal ng nayon. Pinagtawanan nila siya, sinasabing matanda na siya at naghahalusinate. Ganyan talaga ang bagong libingan, sabi ng barangay kapitan habang tinatapik ang kanyang balikat. Huwag kang manakot ng tao. Umuwi si Selamet na balisa. Ilang oras pagkatapos, isang pagsabog ang pumunit sa gabi. Ramdam ang pagyanig hanggang sa mga bahay sa dulo ng nayon. Nagtakbuhan ang mga residente patungo sa sementeryo at nakita ang isang malaking butas at ang kabaong nawasak. Ang pangalan ni Mang Haji na matagal nang iginagalang ay naging paksa ng bulong-bulungan na puno ng takot. Dumating ang pulisya kinabukasan ng umaga. Natagpuan nila ang mga labi ng mga kable at piraso ng metal sa palibot ng kabaong. Isang gawang bahay na bomba, hindi gas o natural na fenomenon. Ang kaso ay agad na umakyat sa antas ng probinsya. Ang unang investigasyon ay tumuro kay Dimas Pracoso, dating manager ng bodega ng kumpanya ni Mang Haji.
Si Dimas ay tinanggal sa trabaho 1 taon na ang nakakaraan matapos isara ng kumpanya ang isang maliit na pabrika sa ibang nayon. Isang desisyon na nagdulot ng pagkawala ng trabaho ng daan-daang manggagawa. Namatay ang ama ni Dimas dahil sa stress. Nagkasakit ang kanyang ina at huminto sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Binantaan ni Dimas na gagantihan si Mang Haji, ngunit ang kanyang pagbabanta ay itinuring na walang saysay. Natagpuan ng pulisya ang bakas ng pagbili ng pampasabog na tumuro kay Dimas. Siya ay inaresto sa kanyang inuupahang bahay sa Maynila. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon na tila handa na siyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa interogasyon, hindi niya itinanggi ang kanyang puot kay Mang Haji. Hindi ko gustong pumatay ng buhay, anya. Gusto ko lang na hindi matahimik ang kanyang kamatayan, upang malaman ng lahat na hindi siya kasing linis ng kanilang iniisip. Ayon sa kanyang pag-amin, nagtanim siya ng bomba sa puntod sa tahimik na gabi na nagpanggap bilang huling nakikiramay. Gusto niya ng simbolo. Maging matapos mamatay, hindi makapapahinga ng payapa si Mang Haji. Gayunpaman, ang kwento ay hindi ganap na tumutugma sa mga natuklasan ng pulisya. Hindi makapasok si Dimas sa sementeryo ng panahong iyon nang hindi nalalaman ng bantay. Bukod pa rito, ipinakita ng CCTV footage ng moske na may ibang tao sa lugar ng puntod sa mga kritikal na oras. Ang lahat ng footage ay tumuro sa isang hindi kailanman pinaghihinalaan, si Selamet, ang tagahukay ng libingan. Pinatawag ni Komisyoner Ratna, ang punong investigador, si Selamet para sa muling pagtatanong. Ang matandang lalaki ay dumating na may maputlang mukha at nanginginig na mga kamay. Muling ikinuwento niya ang tungkol sa gumagalaw na lupa bago ang pagsabog, tungkol sa kanyang ulat na hindi pinansin. Matagal siyang tinitigan ni Ratna at pagkatapos ay inilabas ang mga larawan. Sa isa sa mga larawan, nakatayo si Selamet malapit sa puntod hating gabi na may dalang maliit na bag. Ano ang bag na ito? Tanong ni Ratna. Tumahimik si Selamet. Naging blanko ang kanyang tingin at pagkatapos ay naging malamig. Unti-unting nabunyag ang katotohanan. Matagal na palang magkakilala sina Selamet at Dimas. Wasak din ang pamilya ni Selamet dahil sa mga desisyon sa negosyo ni Mang Haji. Ang lupa na tinitirhan ni Selamet ay giniba para sa proyekto ng real estate ng kumpanya ni Mang Haji nang walang sapat na kabayaran. Namatay ang anak ni Selamet sa isang aksidente nang kailangan niyang magtrabaho sa malayo matapos mawalan ng bahay. Nagpakamatay ang kanyang asawa ilang buwan pagkatapos. Mula noon, humuhukay si Selamet ng libingan habang may tinatagong galit na hindi kailanman namatay. Nagkikita sila ni Dimas nang hindi sinasadya sa isang tindahan. Mula sa pag-uusap na puno ng sakit ay nagmula ang isang plano. Ginawa ni Dimas ang bomba, nagbigay ng access si Selamet. Itinanim ni Selamet ang aparato sa panahon ng libing, sinasamantala ang tiwala ng mga residente na itinuturing siyang bahagi ng ritual ng paglilibing. Ang paggalaw ng lupa na iniulat niya ay hindi pala hallucination. Ito ay maliliit na pagyanig mula sa aparato na itinanim niya na sumasailalim sa time trigger test. Nagulat siya hindi dahil sa takot, kundi upang lumikha ng isang misteryosong naratibo bago ang pagsabog upang isipin ng mga tao na ito ay isang tanda ng supernatural. Nang ibunyag ni Ratna ang katotohanan, umiti lamang ng mapait si Selamet. Libo-libong libingan na ang nahukay ko. Walang nagtanong kung sino ang inilibing ng buhay ng mga desisyon ng mayayamang tulad niya. Ang pinakamalaking huling ebidensya ay dumating nang matagpuan ng pulisya ang isang tala sa bahay ni Selamet. Sa tala na yon, hindi lamang niya gustong sirain ang pangalan ni Mang Haji, kundi gusto rin niyang magdulot ng kaguluhan sa lipunan. Alam niya na sinasamba ng mga residente si Mang Haji. Kung ang leader na yon ay tila isinumpa, guguho ang tiwala ng mga residente, lilitaw ang hidwaan, at babagsak ang reputasyon ng kumpanya. Iyon ay isang mas malaking paghihiganti kaysa sa pagsabog lamang. Hindi lamang kasabwat ni Dimas si Selamet, siya ang simbolikong utak sa likod ng horror na naratibo na yon. Ang kaso ay nagpagulo sa nayon. Ang mga residente na dati ay pinagtawanan si Selamet ay tahimik na ngayon. Napagtanto nila na ang taong pinabayaan nila sa loob ng ilang dekada ay may tinatagong sakit na hindi nila nakita. Sa huli, naharap si Dimaset sa mabigat na parusa. Ngunit ang tanong na nanatili ay mas masakit kaysa sa hatol ng korte. Si Mang Haji ba ay talagang isang mabuting tao na nararapat alalahanin o isang simbolo lamang ng kabutihan na binuo sa pagdurusa ng iba?
At sa bawat susunod na libing, nagsimulang tumingin ang mga tao sa tagahukay ng libingan ng may huling paggalang. Takot na sa likod ng kamay na naghuhukay ng lupa ay maaaring may nakatagong galit na handang sumabog anumang oras. Ang pagsabog ay nagpakalat ng lupa at kahoy ng kabaong sa lahat ng dako. Nang mapatay ang apoy at sinimulan ng mga otoridad ang muling paghuhukay sa mga labi ng puntod, isang nakakatakot na katotohanan ang nabunyag. Sa loob ng wasak na kabaong ay walang bangkay, tanging walang laman na tela ng libing, ilang maliliit na buto ng hayop na sadyang inilagay, at isang bote ng likido sa pagpapanatili. Nagkagulo ang nayon ng Demak. May sumisigaw na bumangon si Mang Haji mula sa libingan. May naniniwala na ito ay tanda ng parusa. At may naniniwala rin na si Mang Haji ay isang wali na nawala ng misteryoso. Sumabog ang social media sa mga ligaw na teorya. Habang nalilito ang pulisya sa pagharap sa panggigipit ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, isang investigative journalist na nagngangalang Satria Nugraha ang nagsimulang makaramdam ng mga irregularidad. Hindi siya interesado sa mga misteryosong kwento. Mas interesado siya sa maliliit na detalye na hindi pinapansin ng iba. Natuklasan ni Satria na ang death certificate ni Mang Haji ay pinirmahan ng doktor ng nayon na may malaking kasaysayan ng utang. Natuklasan din niya na 2 araw bago mamatay, nag-withdraw si Mang Haji ng malaking halaga ng pera mula sa iba't ibang account. Pumasok si Satria sa maliit na ospital kung saan idineklara na patay si Mang Haji. Mula sa isang nurse na pumayag magsalita ng lihim, nalaman niya na ang katawan ni Mang Haji ay hindi kailanman dinala sa silid ng pagpapalamig ng bangkay. Ang death certificate ay inilabas ng walang kumpletong pagsusuri. Ang doktor na nakatalaga ay umamin na nakatanggap ng personal na donasyon mula sa pamilya ni Mang Haji. Ngunit ang pamilya ni Mang Haji mismo ay tila talagang nagdadalamhati. Wala silang alam tungkol sa manipulasyon na yon. Mas nagpakumbinsi iyon kay Satria na si Mang Haji mismo ang nagplano ng lahat. Ang investigasyon ni Satria ay tumuro sa isang lalaking nagngangalang Randy, dating pribadong trooper ni Mang Haji na biglang nawala isang araw bago ang libing. Nabatid na tinulungan ni Randy si Mang Haji sa pag-aasikaso ng paglalakbay sa labas ng bayan ilang linggo bago mamatay. Mula sa CCTV footage ng terminal, natagpuan ni Satria ang isang matandang lalaki na may sombrero at maskara na kahawig ni Mang Haji na sumakay sa bus ng gabi patungong Maynila. Habang mas lumalalim ang paghuhukay ni Satria, lalong naging malinaw na pineke ni Mang Haji ang kanyang pagkamatay upang makatakas mula sa isang bagay. Ilang buwan na ang nakakaraan, nasangkot siya sa isang malaking kaso ng money laundering at tax evasion. Alam niya na papalapit na ang investigasyon, kaya pinili niya ang matinding paraan, ang mawala bilang isang patay. Ang pagsabog ng puntod ay bahagi ng plano. Sa pamamagitan ng sumabog na walang laman na kabaong, ang atensyon ng publiko ay tututok sa kakaibang fenomenon, hindi sa tanong kung saan napunta ang bangkay. Abul-abal ang pulisya sa pagpapatahimik sa mga residente at pagpapaliwanag ng pagsabog, hindi sa pagbubunyag ng pekeng pagkamatay. Gayunpaman, hindi naging maayos ang plano ni Mang Haji. Si Randy, ang taong tumulong sa kanya na makatakas, ay hindi pala simpleng tapat na trooper. Nirecord niya ang lahat ng pag-uusap at transaksyon. Alam ni Randy na nagdala si Mang Haji ng pera at sensitibong data. Nakakita siya ng malaking pagkakataon para sa ransom. Natagpuan ni Satria ang pahiwatig mula sa isang anonymous na email na ipinadala sa kanyang editorial. Isang pangungusap lamang ang nilalaman nito. Buhay si Mang Haji. Alam ko kung nasaan siya. Ang email ay nagmula sa isang anonymous na network. Ngunit nagawa ni Satria na masubaybayan ang digital pattern nito sa isang internet cafe sa Batam. Nagsimula ang pangangaso. Nakipagtulungan si Satria sa isang pribadong detective at isang pulis na lihim na hindi naniniwala sa opisyal na ulat. Sinundan nila ang bakas ng pera ni Mang Haji sa ibang bansa, mga shell account sa Singapore, mga peking kumpanya sa Malaysia, at mga bagong identification card na may ibang pangalan. Samantala, nagsimulang makipag-ugnayan si Randy sa pamilya ni Mang Haji, nagpadala ng mga larawan ni Mang Haji na buhay pa sa isang villa sa hangganan ng Thailand. Humingi siya ng napakalaking halaga para sa ransom. Kung hindi, ibubunyag niya ang lahat sa media. Nagpanik si Mang Haji na ngayon ay nabubuhay sa bagong pagkakakilanlan bilang isang export trader. Akala niya ay perpekto na ang kanyang pagkamatay. Hindi niya inakala na ang taong pinakakatiwalaan niya ay magiging pinakamalaking banta.
Sa huli, nagawa ni Satria na matukoy ang lokasyon ni Mang Haji sa pamamagitan ng kombinasyon ng data ng paglalakbay at maliliit na pagkakamali. Ginamit pa rin ni Mang Haji ang parehong mamahaling relo na madalas lumabas sa mga lumang litrato. Mula sa isang forum ng mga kolektor ng relo, nasubaybayan ni Satria ang isang taong nag-post ng litrato ng bihirang relo na iyon sa isang liblib na resort. Doon sa isang tahimik na villa, nakita ni Satria ang isang matandang lalaki na may puting balbas na nakaupo sa balkonahe na nagbabasa ng pahayagan sa Indonesia na ilang araw ng huli. Si Mang Haji Abdul Karim, ang taong dapat ay patay na at sumabog sa kanyang libingan, ay buhay pa. Ngunit bago pa makalapit si Satria, nakita niya ang isa pang sasakyan na dumating. Lumabas si Randy mula sa sasakyan na may dalang malaking itim na bag na ganap ang pagpupulong ng traidor at pugante sa isang lugar na hindi nakatala sa mapa. Ang kwento ng pagkawala ni Mang Haji ay naging isang mas delikadong pangangaso. Hindi na ito tungkol sa misteryo ng puntod, kundi tungkol sa pera, pagtataksil at bagong pagkakakilanlan. At alam ni Satria na kung ibubunyag niya ito, hindi lamang magkakagulo ang mundo dahil sa walang laman na puntod, kundi dahil sa katotohanan na ang isang tao ay maaaring mamatay ng opisyal at mamuhay ng malaya nang walang nakakaalam. Maaaring nakataka si Mang Haji sa kamatayan, ngunit hindi siya makakataka sa taong tumulong sa kanya na mabuhay muli. Ang lupa sa ibabaw ng puntod ni Mang Haji Hashim ay umalon ng ilang oras matapos ilibing. Ang mga residente na nakakita nito ay agad na nag-istighfar, nagdasal ng kapatawaran, ang ilan ay tumakbo upang tawagin ang ustaz ng baryo. Mabilis na kumalat ang balita, naging bulungan tungkol sa mga ligaw na espiritu. Sinubukan ng pamilya ni Mang Haji na kalmahin ang kanilang sarili, iniisip na ito ay lupa lamang na hindi pa siksik. Ngunit sa ikatlong gabi ng tahlilan, dasal para sa namayapa, nang magtipon ang malaking pamilya sa bahay ampunan, isang malakas na pagputok ang yumanig sa baryo. Nayanig ang mga bintana ng bahay, umindayog ang mga ilaw, at pinunit ng hiyawan ng mga residente ang mga dasal na binabasa. Sumabog ang puntod ni Mang Haji. Ang takot ay naging kolektibong terorismo. Dumating ang media, inimbitahan ang mga ustaz, at iba't ibang misteryosong interpretasyon ang bumaha sa baryo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang batang babae ang tahimik na nakatayo sa sulok ng sala ng bahay ni Mang Haji. Ang pangalan niya ay Layla, ang panganay na apo ni Mang Haji na nag-aaral ng electrical engineering sa Maynila. Hindi siya naniniwala sa pagkakataon. Isang forensic police na nagngangalang Pulis Randy Pracoso ang nagsuri sa lugar ng pagsabog. Natagpuan niya ang mga pattern ng panginginig na naitala sa lokal na seismograph at maliliit na sensor ng isang kalapit na proyekto sa universidad. Ang panginginig bago ang pagsabog ay hindi ordinaryong paggalaw ng lupa, kundi mekanikal na panginginig na panapanahon na parang sinusuri ang isang aparato ng regular. Sigurado si Randy na mayroong aparato sa loob ng puntod bago ang pagsabog. Nang magkita sina Randy at Layla, agad silang nagkaunawaan sa parehong hinala. Ipinakita ni Layla ang misteryosong mensahe na natanggap ng kanyang pamilya simula pa noong unang araw ng libing. Ang mensahe ay ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng malabong banta tungkol sa mga galit na espiritu at alok ng serbisyo sa spiritual cleansing. Ang alok ay sinamahan ng malaking halaga ng pera at pangako na titigil ang abala. Akala ng pamilya ay gawa lang ito ng isang mapanlinlang na mangkukulam at hindi pinansin hanggang sa nangyari ang pagsabog. Sinubaybayan ni Randy ang numero sa isang grupo na matagal nang nasa radar ng pulisya. Isang sindikato na gumagamit ng takot ng publiko sa pamamagitan ng pseudo-mystical na pamamaraan. Lumilikha sila ng mga peking fenomena, paggalaw ng lupa, kakaibang tunog, maging maliliit na pagsabotahe, at pagkatapos ay nag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapaalis ng maligno at spiritual protection sa malaking bayad. Maraming mayayamang pamilya ang naging biktima, ngunit walang nangahas mag-ulat dahil sa takot na masira ang reputasyon. Ayaw ni Layla na maging biktima ang kanyang pamilya. Lihim siyang pumasok sa network ng sindikato na yon na may peking pagkakakilanlan, nagpapanggap bilang isang estudyante na interesado sa mundo ng espiritual. Pumasok siya sa isang closed group sa social media at nakipagkita sa mga miyembro na nagmamayabang sa kanilang tagumpay sa pagpiga ng ilang pamilya. Mula doon, natuklasan ni Layla na ang pagsabog ng puntod ni Mang Haji ay ang kanilang pinakamalaking proyekto, idinisenyo upang lubos na supilin ang pamilya. Ang sindikato ay pinamumunuan ng isang nagngangalang Ki Arman,
isang karismatikong lalaki na nagpakita bilang isang spiritual teacher sa lokal na telebisyon. Pinagsama niya ang teknolohiya sa mga mystical trick, vibration sensors, underground speakers, at maliliit na pampasabog upang lumikha ng ilusyon ng supernatural na phenomenon. Alam ni Layla na delikado ito. Nirecord niya ang lahat ng pag-uusap, nangolekta ng mga ebidensya ng transfer, at sinuri ang network ng mga miyembro ng sindikato. Ngunit hindi lang niya gustong mahuli sila. Gusto niyang sirain ang kanilang reputasyon sa harap ng publiko. Gusto niyang ipaalam sa mga tao na ang takot na ibinebenta nila ay manipulasyon lamang. Lihim siyang nakipagtulungan kay Randy. Ngunit lalong naging mapanganib ang kanyang plano nang maghinala si Arman na may tiktik sa grupo. Isang miyembro ng sindikato ang lumapit kay Layla at nagpadala ng pribadong mensahe na nagtatanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagpanggap si Layla na nagpanik at nagpadala ng peking kwento tungkol sa isang pamilya na isinumpa, ginagampanan ng perpekto ang papel ng biktima. Samantala, nagsimulang magpadala ng bagong banta ang sindikato sa pamilya ni Mang Haji. Humingi sila ng huling ransom na may pangako na titigil ang sumpa magpakailanman. Halos sumuko na ang pamilya, ngunit nagmakaawa si Layla na ipagpaliban ang pagbabayad. Sa gabing itinakda para sa pagbabayad, inayos ni Layla at Randy ang isang operasyon ng pananambang. Nagpanggap ang pulisya bilang mga miyembro ng pamilya na may dalang maleta ng peking pera at tracking device. Dumating ang sindikato ng may kumpiyansa, sigurado na kanilang nasupil ang natatakot na pamilya. Ngunit nang ibigay ang maleta, biglang sumindi ang mga ilaw, umalingaw ang sirena, at pinalibutan ng pulisya ang lugar. Sinubukan ni Arman na tumakas, ngunit nahuli sa likod na pinto. Nang lumabas ang kaso sa publiko, nagkagulo ang lipunan. Ang spiritual leader na matagal nang iginagalang ay lumabas na isang kriminal na gumagamit ng takot ng mga tao. Ang mga video ng ebidensya na nakolekta ni Layla ay nag-viral, ipinapakita kung paano nila inayos ang panginginig ng lupa at pagsasabotahe ng puntod. Para sa pamilya ni Mang Haji, ito ay ginhawa at trauma. Napagtanto nila na ang kanilang takot ay malamig na manipulahin. Para kay Layla, mapait ang kaginhawaan. Kinailangan niyang magpanggap, magsinungaling, at ipanganib ang sarili para sa katotohanan. Sa harap ng puntod ng kanyang lolo na ngayon ay napapamahalaan ng payapa. Alam niya na ang takot ng tao ay ang pinakamalakas na sandata para sa mga kriminal. At habang mayroon pang mga taong handang magbenta ng takot na iyon, laging magkakaroon ng ibang sindikato na susubukang bumangon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, alam nila na maging ang tahimik na apo ay maaaring maging pinakamapanganib na kalaban. Ang pagsabog ng puntod ni Mang Haji Sulaiman ay naging balita sa buong bansa sa loob lamang ng ilang oras. Ang video ng lumilipad na lupa, wasak na kabaong, at sigaw ng mga residente ay mabilis na kumalat sa social media. Binudburan ng mga sensational na headline tungkol sa sumpa, parusa, at paranormal na fenomena. Dumating ang mga istasyon ng telebisyon. Nakatayo ang mga reporter sa harap ng libingan habang nagsasalita ng may dramatikong tono. Tila ang maliit na nayon sa Demak ay naging sentro ng misteryo ng Indonesia. Sa gitna ng kaguluhan, isang personalidad ang biglang naging napakaaktibo sa media. Si Hendra Wicaksono, isang lokal na politiko na tumatakbo bilang alkalde. Dumating siya sa lugar na may malaking entourage, nakasuot ng puting pesi, at nagsalita ng malakas tungkol sa seguridad ng nayon, moralidad ng lipunan, at ang pangangailangan ng isang matatag na pinuno upang harapin ang mga di nakikitang kaguluhan. Nangako siya ng patrol, lisis camera, at mas spiritual program kung siya ay mahalal. Gusto siya ng media. Lumabas ang kanyang mukha sa screen araw-araw. Ang takot ng mga residente ay naging simpatsya sa politika. Gayunpaman, hindi lahat ay naniniwala. Sa ibang syudad, isang investigative blogger na nagngangalang Arman Cresna ang nagsimulang maghinala sa masyadong maayos na pattern ng balita. Hindi isang malaking mamamahayag si Arman, ngunit ang kanyang mga isinulat ay madalas magbunyag ng mga kaso ng korupsyon na nakaligtaan ng mainstream media. Binasa niya ang lumang archive ng balita tungkol kay Mang Haji Sulaiman at natuklasan na ang matandang leader ay nasangkot sa isang alitan sa lupa sa lokal na pamahalaan. Isang alitan na kinasasangkutan ng pangalan ni Hendra Wicaksono bilang isa sa mga pangunahing opisyal. Mas malalim ang paghuhukay ni Arman. Mula sa isang internal na source sa opisina ng gobyerno.
Impormasyon na si Mang Haji ay mayroong mga dokumento at recording na nagpapakita ng malawakang suhol sa mga proyekto ng infrastruktura. Ang mga dokumento na iyon ay maaaring sumira sa karera ni Hendra at ng ilang iba pang opisyal. Plano ni Mang Haji na isumite ang ebidensya sa ahensya laban sa korupsyon bago siya mamatay. Isang linggo bago siya mamatay, nakipagkita si Mang Haji sa isang abogado at isang anti-corruption activist ng lihim. Ngunit nabunyag ang pagpupulong na iyon. Mula noon, ilang kahina-hinalang tao ang nakita na nagbabantay sa bahay ni Mang Haji. Pagkatapos, natuklasan ni Arman ang mga transaksyon sa pananalapi na tumuturo sa isang kontraktor na kumpanya na may kaugnayan kay Hendra. Bumili ang kumpanya ng pang-industriyang pampasabog para sa isang proyekto ng pagmimina. Ngunit ang bahagi ng material na iyon ay hindi na itala ang paggamit. Manipis ang digital trail, ngunit sapat para kay Arman na buin ang hinala na ang pagsabog ng puntod ay hindi aksidente, kundi isang planadong operasyon. Ang plano ay simple at malupit. Lihim na pinatay si Mang Haji. Ang mga ebidensya ay itinago sa kanyang kabaong. Pagkatapos, pinasabog ang kanyang puntod. Ang pagsabog ay lumikha ng dalawang epekto ng sabay-sabay. Sira ang pisikal na ebidensya at lumikha ng isang misteryosong naratibo na kukuha ng atensyon ng publiko. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Hendra bilang tagapagligtas. Ginagamit ang takot ng mga residente upang bumuo ng isang imahe ng pamumuno. Isinulat ni Arman ang isang mahabang ulat sa kanyang blog, kumpleto sa mga leak na dokumento, mga graph ng transaksyon, at kronolohiya ng mga pangyayari. Ang isinulat na iyon ay nag-viral sa mga aktivista. Ngunit nag-aatubili ang malalaking media na ilabas ito. Ilang editor ang umamin na nakatanggap ng panggigipit mula sa ilang partido na huwag hawakan ang kaso. Ang panggigipit kay Arman ay tumindi. Inatake ang kanyang account, halos mablock ang kanyang site, at nakatanggap siya ng mga anonymous na banta. Ngunit patuloy siyang naghukay hanggang sa matagpuan niya ang isang hindi matatawarang ebidensya. Isang voice recording ni Mang Haji na nakaimbak sa cloud ng isang kamag-anak. Sa recording na yon, sinabi ni Mang Haji, kung may mangyari sa akin, hanapin si Hendra. Lahat ay nasa maliit na safe sa ilalim ng aparador. Natagpuan niya ang safe, ngunit walang laman ang nilalaman nito. Gayunpaman, sapat na ang voice recording na yon upang baguhin ang naratibo. Nang ilabas ni Arman ang recording, nagsimulang magduda ang publiko sa misteryosong kwento. Naging trending ang hashtag tungkol sa manipulasyon sa politika. Mariing itinanggi ni Hendra, tinawag ang lahat ng iyon na paninirang puri at teorya ng sabuatan. Inakusahan pa niya si Arman bilang ahente ng kalaban sa politika. Sa huli, nagbukas ang pulisya ng bagong investigasyon, ngunit marami ang nagduda sa kanilang kalayaan. Samantala, patuloy ang kampanya ni Hendra, ngunit ngayon ay may anino ng malaking iskandalo. Sa nayon, nagsimulang makaramdam ng pagiging manipulahin ang mga residente. Napagtanto nila na ang kanilang takot ay ginawang kasangkapan sa politika. Ang sumabog na puntod ay hindi lamang simbolo ng pagkamatay ng isang personalidad, kundi simbolo rin kung paano maaaring gawing entablado ng kapangyarihan ang isang trahedya. Nakatayo si Arman sa harap ng kanyang laptop at nakatingin sa larawan ng puntod na ngayon ay may mataas na bakod. Alam niya na marahil hindi lahat ng katotohanan ay mabubunyag, ngunit alam din niya ang isang bagay sa panahon ng modernong media at politika. Ang pagsabog ay hindi lamang tungkol sa bomba at lupa, kundi tungkol sa pagsabog ng opinyon, malawakang takot, at kung paano makakabuo ng karera ang isang tao mula sa mga labi ng isang libingan. Ang pagsabog ng puntod ni Mang Haji Yusuf ay dating itinuring na tahimik. Hanggang sa ilang oras matapos ilibing. Ang lupa sa ibabaw nito ay gumalaw na parang bumubulusok. Nakita ng santri na nagbabantay noong gabing iyon ang pagtaas at pagbaba ng lupa. Tila may humihina pa sa ilalim. Nagulat sila ngunit itinuring na sobrang gulat. Hanggang hating gabi, isang malakas na pagputok ang yumanig sa sementeryo na sinundan ng kidlat ng apoy mula sa libingan. Nagkalat ang lupa at kabaong na nagpatakbo ng mga residente habang sumisigaw sa takot. Para sa pulisya at mga residente, ito ay isang misteryosong pagsabog lamang. Ngunit para kay Maya Premswari, isang batang siyentipiko na nagtatrabaho sa isang international biotechnology company, ito ay isang bangungot na naging totoo. Kilala niya ang mga palatandaan na hindi mauunawaan ng ordinaryong tao. Si Mang Haji Yusuf ay hindi lamang isang relihiyosong leader ng ngayon.
Siya ay isa sa mga volunteer sa isang lihim na proyekto ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Maya. Isang neural device na kayang mag-record ng pattern ng personalidad ng tao at imbak ito sa digital data form. Ang device na yon ay tinatawag na Nexus Core. Isang uri ng micro-implant sa utak na nagtatala ng alaala, ugali, emosyon, at pattern ng pag-iisip ng isang tao. Sa teorya, ang data na yon ay maaaring gamitin para sa dementia therapy, trauma recovery, maging sa simulation ng personalidad ng isang tao pagkatapos ng kamatayan. Naging interesado si Mang Haji Yusuf dahil gusto niyang iwanan ang kanyang sarili para sa susunod na henerasyon, isang uri ng spiritual legacy na batay sa siyensya. Gayunpaman, ang proyekto ay talagang lumampas sa mga hangganan ng etika. Ang data ng personalidad ng tao ay mas mahalaga kaysa sa medical lamang. Maaari itong gamitin para sa manipulasyon, propaganda, maging sa paglikha ng digital na bersyon ng isang tao na maaaring magsalita sa ngalan ng patay. Alam ni Maya na ang implant ay may matinding seguridad na protocol. Kung matukoy ang illegal na access o pagkamatay ng may-ari nang walang opisyal na proseso ng pagkuha ng data, sisirain ng aparato ang sarili nito sa pinakaligtas na paraan. Microthermal reaction na maaaring magdulot ng maliit na pagsabog sa mga nakapaligid na tissue. Sa kaso ni Mang Haji, ang implant ay konektado sa isang panlabas na storage module na nakatago sa kabaong bilang isang field prototype. Nang maganap ang libing ng walang pamamaraan ng kumpanya, itinuring ng sistema na nasa panganib ang data at nag-trigger ng kabuuang pagkasira. Ang pagsabog ng puntod ay hindi sabotahin ng tao, kundi isang otomatikong sistema na idinisenyo upang maiwasan na mahulog ang data ng personalidad sa kamay ng publiko. Si Pulis Surya Ananta, isang batang pulis na humahawak sa kaso, ay una ay hindi naniniwala sa paliwanag ni Maya. Ngunit nang makita niya ang mga labi ng hindi kilalang micrometal device ng lokal na forensic, nagsimula siyang mapagtanto na hindi ito ordinaryong kaso. Sa huli, inamin ni Maya na si Mang Haji ay bahagi ng isang lihim na eksperimento at ang kanyang data ng personalidad ay maaaring nakaimbak pa rin sa server ng kumpanya. Lihim na nagtrabaho sina Surya at Maya. Natagpuan nila ang kontrata ni Mang Haji na pinirmahan sa kumpanya na kumpleto sa isang lifetime confidentiality clause. Nabatid na ni-record ni Mang Haji ang isang huling mensahe, umaasa na ang kanyang data ay maaaring gamitin para sa edukasyon at digital dakwa, pagpapalaganap ng Islam, pagkatapos niyang mamatay. Hindi niya alam na plano ng kumpanya na ibenta ang teknolohiyang iyon sa mga kliyente ng militar at korporasyon upang lumikha ng mga avatar ng personalidad ng mga maimpluwensyang tao. Nang malaman ng kumpanya na nakikipag-ugnayan si Maya sa pulisya, mabilis silang kumilos. Nagpadala ang legal team ng babala habang sinimulan ng mga taong nakaitim na suit na bantayan ang bahay ni Maya. Isang kasamahan niya ang nawala matapos subukang ibunyag ang data ng proyekto sa internasyonal na media. Isang pangungusap lamang ang kanyang huling mensahe, huwag kang maniwala sa backup server. Nagawa ni Surya at Maya na ma-access ang bahagi ng data ni Mang Haji mula sa isang shadow server. Narinig nila ang buhay na voice recording ni Mang Haji na nagkukwento ng kanyang pagkabata, mga takot, at pagsisisi. Pakiramdam nila ay nakikipag-usap sila sa isang patay. Kinilabutan si Surya. Kung maling gamitin ang teknolohiyang ito, maaaring magsalita ang isang tao sa pamamagitan ng boses ng patay upang maimpluwensyahan ang milyon-milyong tao. Inalok ng kumpanya si Maya ng isang kasunduan, manatili siyang tahimik, burahin ang lahat ng lokal na data, at siya ay i-promote. Si Surya ay nakaranas din ng panggigipit mula sa kanyang mga nakatataas upang itigil ang investigasyon para sa pambansang katatagan. Naharap sila sa isang di makatarungang pagpipilian, personal na kaligtasan, o isang katotohanan na maaaring gumulantang sa mundo. Tinitigan ni Maya ang puntod ni Mang Haji na ngayon ay mahigpit na binakuran. Napagtanto niya na ang pagsabog ay hindi lamang ang katapusan ng eksperimento, kundi isang simbolo na sinubukan ng tao na lagpasan ang kamatayan gamit ang teknolohiya, at ang teknolohiya na iyon ay bumalik upang hatulan sila. Alam ni Surya na kung ibubunyag nila ang lihim na ito, ang konsepto ng kamatayan, identidad, at personalidad ng tao ay magbabago magpakailanman. Sa madilim na silid ng apartment ni Maya, muling pinatugtog nila ang huling recording ni Mang Haji. Kalmado ang kanyang boses. Kung naririnig niyo ito, nangangahulugan na wala na ako. Huwag niyong hayaang gawing data ang tao. Ang kaluluwa ay hindi pag-aari ng kumpanya. Dahan-dahang isinara ni Maya ang laptop.
Alam niya kung ano ang gagawin, kahit na ang mga kahihinatnan ay maaaring sumira sa kanyang buhay. At sa labas, huminto ang isang itim na sasakyan na walang plaka, hudyat na ang lihim tungkol sa digital immortality ay hindi isang bagay na hahayaan lamang na maging malaya.